Okay, magandang araw sa ating lahat. Moto Series back for another Moto Talk edition. So, Moto Talk edition tayo, pag-uusapan natin. At kasama natin ngayon ang isa sa mga rider, moto vlogger, businessman, at isa siyempre sa mga kaibigan natin, close friend natin, matagal ng panahon. Let's welcome Kuya Rod, Amazing Journey. Hello po, magandang araw sa inyong lahat at welcome sa channel ni Motor Series, hashtag People's Travel Vlog. Travel People Vlog. Travel People Vlog. Travel People Vlog. Yeah. Medyo nalilito tayo doon. Pero yun pa rin yun. Yes, what's up Travel People? So welcome sa ating panibagong edition ng ating Moto Talk. So, Kerod, pag-usapan naman natin yung pag-decide at na bumili ng Dink R150 ng Kymco. Actually, ano yan bilang isang rider kasi, tulad ng mga sabi ko sa mga vlogs natin, naghanap talaga tayo ng mga motor na magiging comfortable tayo, lalong-lalo na sa mga long rides na ginagawa natin. Kung mapapansin naman ninyo guys, ay madalas tayong bumabiyahe from Puerto Princesa to Villa Palawan. So, minsan nakakarating din tayo ng SAP. Ayan. So, yun isa sa mga reason kung bakit nakita natin ito ng Dink R150 na isa sa mga sumasabay doon sa mga motor na kilala ngayon. Ayan. So, paano ka pa nag-decide pala Kuya Rod na piliin sa dinami-dami ng mga motorsiklo ngayon sa merkado? Bakit si Dink 150 ng Kymco ang napili natin? Unang-una, mahilig kasi ako doon sa mga kakaiba, di ba? Yung hindi usual, yung hindi common na mga motorsiklo. Yun yung isa sa mga dahilan. Pangalawa, nakita kasi natin yung isang pictures na mayroon din sa Dink R150 na talagang sabay na sabay doon sa mga kilalang brand ng mga motorsiklo ngayon na kasabayan niya. Yung sinasabi natin mga Big Four. Yung mga Big Four, yung sinasabi natin ngayon. At itong Dink R150, ang masasabi ko dito ay isa talaga sa napakagandang motor na maraming features at nakakasabay sa mga features na yun ating okay, so kasi si Kymco naman Kuya Rod ay it's actually a technology, Japan technology siya. So from the 90s, actually sila yung unang nag-introduce ng mga scooter dito sa I do believe in Asia, sa Pilipinas. In 90s sila yung unang nagpakilala ng mga scooter. At that time kasi hindi pa gaano popular yung scooter. Medyo hindi natangkilik, pero nakikita ko marami pa rin tumatakbo ng mga dating mga modelo ng Kymco, and which is si Kymco nag-start din siyang mag-manufacture ng mga scooter motorbikes o yung mga small cc like 150. Meron na tayo ngayon yan, pero in 90s meron na talaga siya, pero nawala siya at ngayon ibinabalik na nila itong Dink R150. Samantalang dati, ito ay Dink 200, XR200. Yun yung mga malalaki. Ito yung malalaki na bulky talaga siya, na merong may safety feature siya, yung back merong sandalan. So, yun, may seat back siya. So, pero nawala siya sa merkado at bumabalik ngayon 2024. Ito nga Dink R150 and lots of pictures about it. Talaga namang nakakatuwa. So, pag-usapan natin pagdating sa design Kuya Rod, ano yung masasabi mo sa design ng physical appearance ng motorsiklo? Physical appearance, may nakita ko doon lalo na sa front niya. Para siyang aggressive yung looks. Aggressive, parang galit, diba? Kung mapapansin niyo yung harap ng Dink R150, para siyang Angry Bird. Parang Angry Bird. O kaya kung halimbawa may isip mo, NBA player, si The Bro. The Bro. Yeah. So, yun yung isa sa mga looks. Kasi yung brow niya parang, di ba? Or parang Angry Bird na siya. Ayun. Yun. At the same time, itong Kymco 150 natin ay merong mga other variant na meron tayo. So, we got the white, we got the blue, metallic blue color, and we got also the army green metallic. At ang army green metallic natin is a special edition kasi nga po, ito ay meron ng pag bibilihin mo siya, depende yon sa gusto mong bilhin. Pwede mo lang bilhin yung regular price niya, which is 150,000 pesos.
But kung gusto mo ng full package na kasama na po yung mga crash guard niya or crash guard niya na whole crash guard, by the way, ang picture nito ay nasa about 161,000. So almost same din siya ng isang brand ng motor dito sa atin. Yes, which is actually yung presyo na yon is a special edition pero presyo na siya ng regular ng isang Big 4 na motorsiklo. Yan. Now again, talking about the pictures of this motorcycle, sabi nga kakaiba ito. Una, ABS na siya or automatic brake system, both rear and front. Front and rear ay ABS na siya, which is sa ibang mga brand usually ay front lang. Okay, hindi siya dual ABS, pero this is a dual ABS. At not only that, it is actually composed din ng tinatawag natin na TCS or traction control system. Ang traction control system, tumutulong ito sa mga kurbada, loose gravel o kaya medyo alanganin na mga daan na pwede kang madidisgrasya. Pero ang ginagawa ng traction control system ay ibinabalik niya sa maniobra yung motorsiklo kung medyo alanganin siya. So yun ang kagandahan niya sa motorsiklong ito. Also, syempre, ang kagandahan nito, ang motorsiklong na ito ay meron ding tinatawag na cooling system. So it's an oil cool, it's water cooled pero meron siyang oil cool or cooling system. When you say cooling system, meron siyang fan doon banda sa mayroong radiator niya na kapag medyo ramdam niya na mainit yung makina na tumatakbo ito, ay papaanda rin niya yung makina. At kapag lumamig na yung makina, namamatay din. Kusa ding umihinto yung ating cooling system, which is meron siyang fan somewhere doon sa may I do believe doon mismo sa may radiator niya. Malapit sa radiator. What unique also is that hindi ka na maabala pag ikaw ay nagkakarga ng gas. Kasi yung gas tank niya or yung opening ng gas niya ay nandoon mismo sa harap. Okay, nasa harap mismo. Papakita natin yung picture niya. Nasa harap mismo yung lalagyan ng gas o yung opening ng gas niya. Yan, isang kagandahan nun. Now also, syempre yung picture nito, marami siyang mga nilagay na bagong pictures. Katulad ng meron ka ng hindi mo na kailangan mag-add on ng lalagyan ng helmet or lalagyan ng kahit ano may binibili mo. Kasi banda doon sa may upuan niya, sa may bandang upuan niya, makikita nyo may lumalabas na may hook na doon na ipupush mo lang, tapos ipupush back mo lang, mawawala siya, ipupush mo, lalabas yung parang hook niya na pwede mong magamit. Pagdating naman sa capacity ng kanyang storage, okay? Malaki yung capacity niya. Halos kasya yung niya, full face. Isang full face helmet, regular full face helmet, kasya doon siya sa Kymco natin. So itong sa Dink R150. Yun yung isang picture na maganda sa kanya. Talk about naman, Kuya Rod, what about yung riding performance? Ikaw, nagra-ride ka, so nasubukan mo na siyang i-ride from Puerto to El Nido, tama ba? Ito kasi yung Dink R150, pagdating sa riding comfort niya or sa riding performance niya, ang kaibahan niya sa iba ay kung ikaw ay mahilig sa mga overtaking, doon mo talaga maasahan yung Dink R150. Hindi ka talaga mabibigo. At doon siya may hatak. Yun yung napansin ko sa kanya. At pangalawa doon, yung shock niya, yung rear shock niya, para siyang nag-create or nag-iiwan ng kapag may part na malubak, mapapansin mo yung shock niya na parang may isang sumisingaw. Sumisingaw yung shock. Parang gumagano. Parang may air pump. Parang may air pump siya or parang yun yung nagkukos na inilalabas niya para yung pressure o kaya nagkukontrol doon sa pressure ng shock natin. Yun yung napansin ko, yun yung kagandahan sa kanya. Kahit daw sa mga napapanood natin ng mga motovlogger na nagre-review ng mga motor, yun din yung napansin nila sa Dink R150. So yun din yung unang-una napansin ko. Pero yung isa napansin ko talaga na unang-una, yung ginamit ko to, nagtaka ako, sabi ko bakit parang mayroong tumutunog sa harapan. Medyo siyempre hindi tayo used na naririnig natin yung mga ganun. Pero nung na-find out mo, yung pala yun siya. Ayan. Now, talk about naman, Kuya Rod, what about yung riding position niya? Kumusta ang riding position naman ng motorsiklo? Ang riding position kasi ng Dink R150 is naka-upright tayo. So, hindi siya aggressive.
ginagamit natin ng motorsiklo dati. Mm. Comfortably naman siya kung talagang gusto mo chill ang rides. Nakaangat ka lang. At yung ano niya, yung kanyang manubela ay sakto lang yung buka. Para sa riding position mo. So hindi yung, by the way, yung kanyang traditional pa rin yung style niya na usual na makikita natin sa mga Kymco scooter. Hindi siya naked bar handle. Okay, traditional pa rin siya usually yung style niya. Pero medyo naka-upright na siya. Yun nga, medyo yung style niya parang parang naka-naked handlebar ka rin siya. Yung position niya. Yan. So pagdating naman sa pag night ride, kumusta naman yung yung ating mga pictures ng lightings niya? Yun pa yung isa sa maganda, guys. Tulad nung ipinakita kong video sa inyo doon sa ating channel ay isa sa nagustuhan ko dahil tayo naglo-long ride, madalas tayong inaabutan ng gabi sa kalsada. So yung headlights niya napakaganda ng output dahil malayo yung naaabot ng high beam. Yung bato ng ilaw. So hindi mo na kailangan mag-add ng mga add-ons ng mga ilaw. Kasi doon pa lang sa lights na meron siya, talagang masasatisfied ka. Napakaganda. At dahil ito ay hindi lead light na po siya. LED both ng kanilang features ngayon, from headlight, turning lights, daytime running lights, yung stoplights natin, all are LED. Ayun. So sana ma-testing niyo yung lalo na sa night rides. Night, talaga niya. Hindi siya delikado lalo na sa ibang mga motor na ginagamit natin. Kaya pansin niyo naman marami tayong motor na ginagamit. Yung Dick R150 lang talaga yung napansin ko na napakaganda ng lights. At the same time, one of a kind na motorsiklo na masasabi natin na pwedeng maitapat natin sa mga ADV adventure scooter bikes na lumalabas ngayon. So we have lots of choices na pwede nating pagpilian, but also you can consider also na maging choice yung itong ang Kymco Dick R150. Yan. So ano pang hinihintay natin mga kamotor sa mga naglo-long ride, sa mga nagpaplano na hassle-free sa pagmumotorsiklo, sa pag-adventure, at naghahanap ka ng long time at saka reliable na klase ng motorsiklo, a brand of motorcycle. Why not bisitahin natin ang kanilang office or ang kanilang store here sa Puerto Princesa, which is the Eversure. Yun sa Eversure, shout out Eversure, shout out po dyan. Shout out sa mga taga Eversure dito sa Puerto Princesa, located at Barangay San Pedro National Highway. Madali po silang makita dahil sila ay nasa sure na makikita mo sila, ever na masusure mo na makikita mo sila kasi along the road lang po sila. Yan. So beside RCBC yan branch in San Pedro, Puerto Princesa. Meron din silang branch shoutout na natin. Meron silang branch sa Quezon, Palawan, sa Nara, Palawan, at meron silang bubuksan na branch dito sa Rojas, Palawan, sa north side ng Palawan. Uy, shoutout naman dyan. Sana naman maimbitahan kami para mag-picture ng opening nyo dyan, Eversure. Marami pong salamat. By the way, marami pong salamat kay ano pangalan ni? Sorry, peace out. Yan, nakalimutan natin. Si manager, salamat po. And the rest of the mga natin, empleyado natin sa Eversure sa Palawan, marami pong salamat. So, sana po ay masuportahan natin ang channel na to. And please do like and share and follow our Facebook page, Pierrot Amazing Journey and Motor Serie, and also Travel People Vlog. Marami pong salamat. Bye for now and see you in our next video.